Isang Nike Precision 7 at Court Royal 2 ang order sa atin from Samar. Mukhang hindi na pinalagpas ni Sir ang pagkakataon na mabili niya itong mga murang shoes nating ino-offer. Biruin mo naman sa presyong isa, dalawa na makukuha mo. Pansin nyo ba na parting Visayas na naman ang buyer natin? Bakit nga ba halos taga Visayas at Mindanao ang umu-order sa atin? Sa tansya ko ganito yan. Karamihan kasi sa mga reseller nag-ooperate sila through Facebook. At ang transaction nila sa shipping ay mag-walk-in sila sa kanila ipapadala yung binili mo. Karamihan sa kanila o halos lahat ay nagre-require na fully paid ang item bago i-ship. Na kung iisipin ay magdududa ka talaga or magdadalawang isip ka kasi nga maraming scammer na sa panahon ngayon. Again, hindi tulad ng mga buyers sa Metro Manila na pwede nilang i-meet ang mga sellers kasi nga nandun na mismo, malapit lang sa kanila. Paano naman yung mga nasa Visayas at Mindanao? Na halos lahat nga ng mga resellers ay nasa Metro Manila or nasa Luzon. Kaya ang karamihan sa kanila ay naghahanap sa online shopping platform na kung saan pwedeng COD ang orders nila, may reviews at rating pa para pwede nilang basehan para guaranteed na authentic at okay ang kanilang bibilhin. Kaya halos iilan lang ng mga taga Metro Manila ang bumibili sa atin kasi mas preferred nila sa Facebook maghanap ng kanilang bibilhin. Kaya halos mga taga Visayas at Mindanao ang mga bumibili sa atin. Pero hindi sila nagkamali dahil natagpuan nila ang store ko na nagbebenta ng mura na at may pa-freebies pa. Tapos mabait at gwapo pa ang seller. Uy, di na kasama yun. Ay sorry, nadala lang. Iilan lang din kasi kami nagbebenta sa Shopee na mura ang mga presyuhan. Sa next video, pag-uusapan natin ang advantage at disadvantage kung ang buyer mo ay galing Visayas at Mindanao. At ang mga pagkakaibang napansin ko ng mga buyers sa Luzon or Metro Manila at sa Visayas at Mindanao. So ano pang hinihintay mo? Follow, like, and subscribe. Bye!